Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay matapos na ibigay ni Lady Mo ang 8-bit bell sa Moonlight Sage ay tinanong siya nito na kung ano ang nais nito sa kanya. At kung ito ba ay patungkol sa kayamanan, ngunit sabi naman nito na ang tangi lamang niya nais ay ang galit nito sa pagitan niya at ng kanyang namatay na asawa ay hindi na may pasa pa sa susunod na henerasyon ng kanilang pamilya, at ang patungkol naman sa kanilang Crouching Dragon Estate, ay nais niyang hingiin ang tulong nito upang muli itong maitayo. 2 taon na ang nakakalipas mula nang nagawa niyang makatakas sa malaimpyernong warehouse sa kanilang lugar. Naisip nito na ang walang lakas na itsura niya noong siya ay 6 na taong gulang lamang at walang kahit na anong magagawa. Ay tuluyan ng nabura, ngunit sabi nito na ngayon na nakatayo na siya sa harapan nito kasama ng kanyang mga alaala na minsan ay parang isang bangungot, at kahit pa na ngayon ay may sapat na siyang lakas at kapangyarihan, upang magawang pabagsakin ng madali lamang ang sanhi ng lahat ng kanyang naramdamang takot, at gaya na lamang ng walang lakas niyang sarili sa nakaraan, ay wala pa din itong magawa na kahit na ano sa sitwasyong ito. Nang bigla naman na tinanong siya ni Shim Yanggak na kung bakit hindi na lamang sila maghanap ng ibang makakainan. Ngunit tinanong naman siya ng ating bida na kung ang tanawin ba mula sa ika-7 palapag nito ay totoo ba na napakaganda, na nagtataka naman na sinang-ayunan nito ngunit sabi niya na ang lugar sa ika-4 na palapag ay hindi nila basta-basta na mapupuntahan, ngunit inutusan naman siya ni Yeonjuka na magtutungo sila doon ngayon din, dahil dito ay agad naman niya itong pinapahinto. Dahil sa wala itong magawa sa gusto ni Yeonjuka, ay tahimik na lamang itong pumasok at sumunod patungo sa ika-7 palapag ng gusali, habang naglalakad naman ang ating bida ay napapatanong ito na kung ito ba talaga ang dapat niyang gawin ngayon. Makalipas naman ang ilang sandali habang papaakyat ang dalawa sa itaas ng gusali, ay pinapahinto naman sila ng isang tagapamahala dito at sinasabi na hindi sila maaaring magtungo sa Pleasure House dahil sa hindi pa ito magbubukas at tumatanggap ng bisita. Matapos ay tinawag naman nito ang ating bida at sinabihan na ang ika-7 palapag ay bawal puntahan ng kung sino dahil sa ang tanging mga nakareserbang mga panauhin lamang dito ang maaaring makapasok sa loob. Bigla naman siyang hinawakan ng matanda kaya naman ay nagtaka ang tagapamahala dito. Sabi ni Yanggak na malapit na din naman na magbukas ang lugar ng Pleasure House, kaya naman ay isipin na lamang nito na napaaga silang nagbukas. Ngunit hindi naman siya nito pinayagan dahil sa ang ika-7 palapag ay tanging para lamang sa mga importanteng mga panauhin at tinanong na kung hindi ba nito alam kung magkano ang magpareserba ng upuan sa lugar na iyon. Ngunit sinabi naman dito ng matanda na hindi niya alam ang eksakto ang patungkol doon ngunit masasabi niya na ang halaga na mayroon siya ay sapat na para doon. Kaya naman dahil dito ay natigilan ito at sinabi kay Shim Yanggak na susubukan niya na kausapin ang may-ari ng First Tower. Kaya naman dahil dito ay agad naman na sumunod ang matanda sa loob. Matapos ay nakita niya si Yeonjuka na nasa dulo ng ika-7 palapag, kaya naman ay agad niya itong nilapitan at tinanong na kung ayos lamang ba ito, ngunit tinanong lamang siya ng ating bida na kung hindi ba kamangha-mangha ang tanawin mula sa itaas, dahil sa hindi niya magagawang makakita ng ganito sa kung saan paman at sa pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang damdamin sa labis na pagkagalit sa kanyang mga nakikita. Sabi pa nito na mayroong punto sa kanyang buhay na nagawa niyang makakita ng ganitong klase ng tanawin noon, at mula nung araw na iyon ay nagawa niyang makalabas sa masikip na imbakan ng mga gamit ng kanilang Waryong Manor sa unang pagkakataon matapos ng 10 taon sa pagkakakulong. Kaya naman dahil siguro sa pagkakataon na iyon kaya naman ay nakakaramdam siya ng ganito. Nang bigla naman na nagsalita ang matanda at sinabi nito sa ating bida na kung maaari ba siyang magtanong ng walang kaugnayan sa kanyang mga sinasabi ngayon sa kanya, na kung ang matandang babae na nasa unang palapag ba ay mula sa kanyang nakaraan, na malungkot naman na sinang-ayunan nito, at sinabi na siya ang kung sino na nagawang ikulong siya sa imbakan na iyon sa loob ng 10 taon at pinahirapan siya ng walang humpay. Sa nangyari ay nakaramdam naman ng matinding puot ang matanda at sinabi nito sa ating bida na kung papayagan siya nito, ay magtutungo siya sa ibaba at dadalhin nito sa kanya ang ulo ng babae na iyon. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Yeonjuka at sinabi na ayos lamang siya, dahil ang bagay na iyon ay ang kung ano na madali lamang niyang magawa ng siya na mismo.
Sabi pa niya na para sa kanya ay para siyang nawala ng kanyang depensa, kaya naman ay natigilan ang kanyang katawan at walang nagawa na kahit na ano ng oras na iyon. Ngunit ngayon ay alam na nito na makakaya na niyang atakihin siya ng kanyang espada sa kanyang lalamunan anumang oras niya naisin. Nang bigla naman niyang tinanong ang matanda na kung ito na ba ang matatawag na paghihiganti para sa kanya, nang malungkot naman na hindi sinang-ayunan ng matanda. Nang bigla naman na naputol ang kanilang pag-uusap nang bigla na lamang may pumasok at humihingi ng pasensya sa biglaan niyang pagpasok sa gitna ng kanilang pag-uusap. Matapos ay agad naman itong nagpakilala at sinabi na siya ay si Zhang Book, ang mayari ng Zhengshu First Tower, at isang karangalan para sa kanya ang makatagpo ang kagaya nila na tanyag na mandirigma. Sabi pa nito na gustong-gusto niyang pagsilbihan ang dalawang nasa kanyang harapan ngayon sa abot ng kanyang makakaya, subalit sabi nito na mayroon siyang di pangkaraniwan at importanteng reserbasyon sa lugar na ito para sa mamayang gabi at mahirap para sa kanya ang bigyan pa sila ng bakanteng kwarto sa lugar na ito. Kaya naman sabi nito na humihingi siya ng pasensya sa mga nangyayari, kaya naman ay inutusan nito ang ating bida at ang matandang si Shim Yanggak na kung maaari lamang ay umalis na sila ngayon din sa lugar na ito. Sabi naman dito ng ating bida na labis siyang nalulungkot sa pagkakarinig na mayroong nagreserba sa lugar na ito dahil sa gustong-gusto niya ang lugar. Ngunit sabi naman ni Yanggak na naiintindihan nila ang mga sinabi nito kaya naman ay maya-maya ay aalis na sila at bigyan lamang sila nito ng ilang sandali pa. Dahil dito ay napasabi naman ang mayari na nabunutin siya ng tinik sa pagkakarinig ng kanilang pakikipagkooperasyon, at ang lugar na ito ay puno ng mga mamahaling mga kagamitan kaya naman ay isang malaking problema kung magkakaroon ng isang insidente dito. Matapos ay sinabi nito na kung ganun ang kaso ay pag-uusapan na nila ang patungkol sa kabayaran, at kung silang dalawa ay magbabayad ng 10 silver niyang sa kanya ay hindi na lamang niya papansinin ito at ituturing na walang nangyari. Tinanong naman siya ni Yanggak na kung anong kalokohan naman ang sinasabi nito sa kanya upang magbayad sila ng 10 silver niyang, sabi pa nito na kung titignan niya ay wala naman silang in-order na kahit na ano, kahit na ang mga pagkain na mayroong wine ay hindi naman nagkakahalaga ng 5 silver niyang ngunit ngayon ay sinisingil sila nito ng 10. Natawa naman ang babae sa sinabi nito at napasabi na mukhang hindi sila pamilyar sa prestilyosong ikapitong palapag ng Zhengshu First Tower, dahil ang lugar na ito ay ang madalas na puntahan ng Imperial Family, at dahil doon ay ito ang lugar ng pagkadalisay at ang pagiging mataas ang estado na hindi basta-basta na lamang na maaring tapakan ng kung sino man ng ganun lang kadali. Tinanong naman siya ng ating bida na kung ano mismo ang nais nitong sabihin sa kanila. Sa tanong ni Yonjuka ay sinabi nito na kung ganun ay gagawin niyang simple ang pagpapaliwanag sa mga ito. Sabi niya habang papalabas ang madaming bilang ng mga mandirigma nito, na ito ang lugar kung saan ay tanging mga Supreme Master lamang mula sa mga 7 sects at sa 2 school o maging ang Chaos Sect ay pinapangarap na mapuntahan, at ang pagpasok dito ay dinudungisan nila ang dignidad ng bawat sulok ng lugar na ito. Sabi pa niya na dahil sa mayroon silang inaasahang pinaka-importanteng bisita ngayong araw, ay sila ngayon dito ay magalang nahahayaan lamang ang patungkol dito para sa halagang 10 silver niyang lamang, at base sa kanyang narinig ay madaming salapi ang mayroon ang mga ito, kaya naman ay bakit hindi na lamang nila resolbahin ito ng mapayapa. Sabi pa nito na para sa kaalaman nila, ay ang maipapayo lamang niya sa mga ito na huwag nang subukan ang walang kwentang panlalaban, dahil bilang ang Zhengshu First Tower ay palaging ang punong abala, ay ang pinaka-elite martial artist na mayroon sila at ang bawat isa sa kanilang mga gwardya ay ang mga hindi matitinag na mga master sa kanilang mga kinabibilangan. Sa sinabing ito ng babae ay tinuwanan naman sila ng matandang si Yanggak at sinabi na mukhang humuhukay sila ng kanilang sariling libingan, na mayabang naman na sinagot ng babae na ang madalas na umaakto ng hindi nag-iingat ay kadalasan ay sa huli ay nagsisisi. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pag-support na maraming salamat. Dahil dito ay tinanong naman ni Yanggak si Yonjuka na kung sa papaano nila aayusin ang sitwasyon na ito. At kung ayos lamang ba sa kanya na tuturuan niya ang mga ito ng leksyon,
Agad naman na naglakad si Yeonjuka at sinabihan ang matandang si Yanggak na gawin ito ang nais niyang gawin, at dahil sa kasalanan niya ang nangyari ay inakala niya na kailangan niya na magbayad ng 10 silver niyang, ngunit matapos na marinig kung paano sila pagsalitaan ng isang iyon ay bigla na lang na nagbago ang kanyang isip. Sabi pa nito na nag-uumpisa na siyang sumaya matapos na masira ang kanyang pakiramdam. Ngunit ngayon ay mukhang nasira na naman ito, at sa totoo lamang ay hindi talaga nais nito na umalis sa lugar na ito, dahil sa talagang gustong-gusto niya dito. Kaya naman ay banilinan niya ang matanda na wag wawasakin ang lugar, na masaya naman na sinang-ayunan ng matanda at sinabi na gagawin niya ang lahat upang maiwasan ito. Sabi pa ni Yeonjuka na kung ganon ay hihintayin nila kung anong klase ng tao ang importante nilang bisita sa lugar na ito. Maya-maya naman ay agad na inutusan ng may-ari ng First Tower ang mga gwardya nito at sinabihan sila na agad na paslangin ang dalawang ito dahil sa parating na ang kanilang bisita. Hindi naman nagtagal ay agad na nag-umpisa ang labanan, kaya naman sa nangyari ay napasigaw ang ating bida at ang may-ari ng First Tower at sinabihan ang matandang si Yanggak na huwag sisirain ang lugar. Makalipas naman ng ilang sandali pa ay dumating na ang inaasahang importanteng bisita sa ikapitong palapag. Nang makalabas ang importanteng bisita ay napasabi siya na masyadong maganda talaga ang lugar na ito at gaya nga ito ng reputasyon na mayroon ito. Nang bigla naman siyang napalingon sa di kalayuan dahil sa biglaan na lamang na nagsisigawan ang mga ito, sabi ng isa na ang lumabas ay isa sa di natitinag na mga master kaya naman ay may napasigaw na agad silang tumawag ng dagdag pa na puwersa. Nang bigla naman silang tinanong na kung anong kaguluhan ang nangyayari ngayon, ngunit pabalang naman siyang sinagot nito at sinabi na wala na ito para sa kanya na magtanong. Nang bigla naman na natigilan ito at kinilala na siya pala ang kanilang hinahantay na bisita, kaya naman ay masaya nitong sinabi sa kanyang kasama na sa wakas ay dumating na ang kanilang inaasahan, kaya naman ay ang dalawang bastardo na iyon ay katapusan na nila. Matapos ay sinabi nito sa dumating na nagawa na nilang may ayos ang ikapitong palapag ng Jeonju First Tower para sa kanyang pagdating. Ngunit may dalawang baliw na biglaan na lamang na pumasok doon at ipinipilit na nais nilang gamitin ang lugar, at ang kanilang kakayahan sa martial arts ay mas malakas kumpara sa kanilang inaakala, at sa ngayon ay nahihirapan na sila, dahil dito ay galit naman na sinabi nito sa gwardya na dalhin siya nito sa lugar, sa nangyari ay ininatuwa naman ito ng lahat. Sa lugar naman ng ating bida ay bagsak naman ang tuko ng lahat at ang tanging natitira na lamang ay ang may-ari ng lugar. Kaya naman ay agad niya itong nilapitan at sinabihan na ulitin nito ang lahat ng kanyang mga sinasabi kanina. Sa nangyari ay napasabi na lamang dito si Yeonjuka na mukhang ang matandang ito lamang ang nagkakaroon ng kasiyahan ngayon at hindi man lamang siya nitong tinirahan ng kahit na ano upang ibuhos ang kanyang nararamdamang inis. Sa nangyari ay agad naman siyang humingi ng pasensya dito dahil sa hindi niya naisip ng mas maaga ang patungkol doon, kaya naman ay tinanong niya ito na kung nais niya ba na siya na mismo ang makipag-usap sa isang ito, ngunit sinabihan lamang niya ito na hayaan na lamang niya ang kanyang mga sinabi dahil sa ngayon ay nakakaramdam na ito ng matinding gutom at nais na niyang kumain at mag-inom. Nang bigla naman na may dumating at malakas na sinigawan ang dalawa at sinabi na huli na para sa kanya para magmakaawa sa kanilang mga buhay dahil maya-maya na lamang ay mararamdaman na nila ang bigat ng krimen na kanilang ginawa. Sa nangyari ay tinanong naman sila ng matanda na kung hindi pa din ba sila nadadala. Sabi naman ng isa na ang kanilang pagiging ignorante ay dito na magtatapos, dahil ito ay kapag naisip na nila kung sino ang dumating para ilibing sila ng buhay. Masaya naman na sinabi ni Yanggak na kahit pa sino ang dalhin nila ay wala naman ng magbabago pa, kaya naman ay tinanong niya ito na kung ano pa ba ang magbabago sa sitwasyon nilang ito, dahil dito ay nagalit naman ang gwardya at sinabihan nito si Yanggak na titignan nila kung magagawa pa ba nito na makapagsalita matapos nakaharipan ang isa sa top 10 greatest master. Sa nangyari ay nabigla naman dito ang ating bida dahil sa pagkakarinig nito. At napapatanong na kung sino naman kaya itong greatest master na dumating, nang bigla naman na pinaalis ang gwardya ng bisitang dumating dahil sa nakaharang ito sa kanyang daraanan. Sa nangyari ay nanginginig naman na tinanong ni Yanggak si Yeonjuka na kung ano na ang gagawin nila ngayon, ngunit hindi naman ito nagsalita bagkus ay agad na tumayo at naghanda,
ngunit nang makita nila ito ay natigilan naman silang lahat. Sa nangyari ay tinanong naman ng ating bida ang dumating na kung ano naman ang ginagawa niya sa lugar na ito, siya na kanilang pinuno ng Bandit Union. Sa nangyari ay masaya naman itong napasabi na hindi niya inaasahan na ang isang ito na may sanhi ng kaguluhan, ay ang kanyulang Bandit Union's rising prodigy at ang kanilang head sentinel na si Yonjuka. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.